So sa kasalukuyan po, medyo mababa po ang level ng Angat Dam. Nasa 177.79 meters. Mas mababa ito sa minimum operating level na tinatagurin natin na 180 meters. Mas mababa na sa normal operating level ang Angat Dam. Base sa datos ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, nasa 177.79 meters na lang ang antas nito kahapon May 18. Lalo pa itong nabawasan ngayong araw na nasa 177.41 meters na lang. Ayon kay National Water Resources Board o NWRB Executive Director Sevilio David Jr., nitong May 14 ay nagpatupad na sila ng suspensyon sa pagpapalabas ng tubig para sa mga irigasyon sa Bulacan at Pampanga. Bahagi ito ng pagmamanage nila ng supply ng tubig mula sa Angat Dam upang bigyang prioridad ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na siyang nangangasiwa sa supply ng tubig sa Metro Manila. Pagka bumaba po sa 180 na minimum operating level, ay mas binibigyan na po ng prioridad yung water supply para sa Metro Manila kumpara po sa ibang mga paggamit ng Angat Dam, kagaya nga po ng irigasyon at hydropower. Pero sa ngayon po, sa ganitong panahon po, ay nakapag-ani na po, yung nasa anihan na po, yung mga kababayan natin magsasaka dyan sa Bulacan at Pampanga. Kaya po nga po nung May 14 pa lang ay nagkaroon na rin po ng suspension ng releases para po sa irigasyon. Itinuturing ng NWRB na Water Conservation Month ang mga buwan ng Hunyo at Hulyo para sa pagre-recover ng supply ng tubig kung kailan tapos na ang cropping season ng mga magsasaka sa Bulacan at Pampanga. Inaasahan din sa panahon na ito ang dagdag na tubig sa Angat Dam dahil sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Pero ayon sa NWRB, hindi malayong magkaroon ng water interruption sa Metro Manila dahil posibleng hindi agad makaipon ng tubig sa Angat Dam. Bunsod ito ng inaasahang epekto ng El Nino na posibleng maging dahilan ng mas madalang na mga pag-ulan. Isa sa mga pwede po nating intervensyon na pwede po nating ilatag ay yung pagbabawas ng alokasyon, hindi naman po dahil mababa na, but para po mapangalagaan yung mga pangailangan po natin sa mga susunod na buwan po. Kabilang sa contingency measure ng NWRB ang pagsasagawa ng cloud seeding kung patuloy na mas mababa sa operating level ang Angat Dam. Pero kaalinsabay nito, dapat din umanong tumulong ang publiko sa pagtitipid ng supply ng tubig upang hindi agad maubos ang imbak na tubig sa dam. Ayon kay Executive Director Sevilio, kabilang sa mga dapat gawin ng consumer ang pag-aayos ng mga tagas sa kanilang daluyan ng tubig. Maaari ring bawasan ang hindi kinakailangang paggamit ng tubig. Gayon din ang pagre-recycle ng tubig at rainwater harvesting o pag-iipon ng supply ng tubig kapag mayroong ulan. Dito sa Metro Manila, mayroong nasa higit 18 milyong consumer ng tubig. Kaya naman ang simpleng pagtitipid ng 1 litro ng bawat isa ay malaking bahagi na rin sa mas malaking water conservation. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.